bilang katulong sa bahay. Hindi pa nakasikat ng araw, gumigising ka na para magsimula ng trabaho. Kaya sipag at tiyaga lang talaga ang buhay. Pag nang ibang bansa ka, dapat lumalaban ka sa mga pagsubok na dumarating. Umaga pa lang, gigising ka dito, napakataas na hagdanan. Kailangan mong sipagan ng dubli-dubli. Pagod ka man, gusto mong magpahinga, pero kailangan mong tapusin ang lahat ng gawain sa bahay. Dahil ito yung obligasyon mo. Para sa ganun, magkaroon ka ng sarili mong sahod. Dahil kung tamad ka, wala kang magagawa. Dahil pagagalitan ka lang ng iyong amo. Kaya sa mga baguhan pa dyan, at hindi pa kayo handa, wag muna. Dapat, kailangan handa ka na pumunta sa ibang bansa. Kasi hindi mo alam kung ano ang kinabukasan ang darating sa'yo. Maswerte ka lang kung ang iyong amo ay mabait, mapagbigay, at hindi madamot. Kasi pag ang amo mo matimingan na madamot, galit na galit, parang akala niya siya ang may-ari ng mundo. Nako, mahirap mga lalabs. Siguradong ma-stress kayo at iiyak-iyak. Pero mga kaibigan, bago kayo mangibang bansa, dapat matuto na kayo na nag-iisa lang kayo sa gawain, lalo na sa mga kasambahay. Ayan, gusto mong matulog pa, pero kailangan mong tumayo. Kailangan mong gumising. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong gawin ang lahat na inuutos ng iyong mga amo. Bakit? Dahil ito lamang ang gawain para sa ganun hindi ka papagalitan. Kaya, sige lang. Ayan o, bawat patak na iyong paa, dapat may dalang katatagan. Linis doon, linis dito. Dapat isa-isahin mo para walang may makitang dumi ang iyong amo. Kailangan patitan mo yung bed. Kailangan vacuumin mo ang bawat sulok nito para sa ganun makuha yung mga alikabok. Oo nga naman, kasi ito yung mga trabaho binigay sa atin. Sa mga wala pang experience dyan, akala nyo, pag pupunta kayo ng ibang bansa, higa-higa, aantay lang kayo ng sahod. Hindi yun totoo. Sipag po, sipag. Kahit minsan nakakalimutan naman ng kumain. Kasi nga dahil gusto mong matapos o makumplis ng inyong trabaho. Pero okay lang yan. Kasi pagdating ng sahuran, magiging masaya ka din. Dahil may ipapadala ka ng pangpakain ng iyong pamilya, pangpaaral ng iyong mga anak, and of course, kung anumang pangangailangan mo sa buhay, ay kaya mong gampanan. Kaya, huwag kayong mag-alala mga lalabs. Ganun tayo. Ganun tayong mga tao. May mga sakripisyo talagang dumarating. May mga trials o anumang mga problema sa buhay. Pero kung kaya mong labanan ito, ang lahat ng ito ay yung matakasan. With kasamang dasal. Kailangan mong dalhin sa iyong puso ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi pag wala si Lord sa ating buhay, wala din ang lahat. Walang kabuluhan. Kaya, dapat unahin natin lagi si Lord sa ating buhay. Para sa ganun, malaya tayo. Kahit napagod tayo, masaya pa rin tayo. Kahit pagod na tayo, na gusto mo nang sumuko, lumalaban pa rin tayo. Dahil alam natin na makapangyarihan ang ating may kapal na kasama-kasama natin. Pagkatapos darating ang bukas na magiging masaya din tayo kasama sa ating pamilya. Kaya yun ang lagi nating iisipin. Huwag magwaldas. Kung pupunta ka ng ibang bansa, huwag unahin yung mga puro barkada, inom at sigarilyo. Bakit? Nasisira yung ating plano. Dahil lahat ng plano natin, pag inuna natin yung barkada natin, pag inuna natin yung mga walang kabuluhan, siguradong uuwin ka ng kawalan. Kaya bago magsimulang mag-enjoy, isipin muna kung bakit ka pumunta ng ibang bansa. Isipin muna kung ano yung una mong plano bago ka lumipad. So ganun po mga lalabs. Lahat po tayo, kahit anong trabaho mo, doktor ka man, nurse ka man, tapos kasimbahay ka man, opisina ka man, o anong kahit trabaho mo na gawin sa ibang bansa, bawat isa sa atin napapagod.
Kaya ayan, laban lang. Sa mga walang alam po, kunan nyo po ng idea yung mga gawaing bahay na ito. Kasi itong mga gawaing bahay na ito ay magbibigay sa inyo ng inspiration. Ito magbibigay sa inyo ng idea kung anong mga gawaing bahay. Bakit yung iba umuwing luhaan? Bakit ang iba umuwing masaya? Bakit ang iba umuwi na naaasensyo? Dahil mayroon po sila porsigido po sila sa buhay at hindi sumuko. Kaya sa mga walang idea dyan, kunan nyo po ng aral ito para sa ganun. Pag kayo naman ay alam nyo ng gawaing bahay, lahat ng ito ay iikutin mo. Kahit anong panglalaking trabaho, gagawin mo pa rin. Kasi ikaw nga ang nagbabantay sa bahay. O diba? Pag may mga tahiin, ikaw din magtatahi. Ayan po. O gayan. Sa ating mga palalab, ayan. Sa mga walang idea, kami din ang naglilinis ng mga salamin. Lalo na kung sa labas, huwag niyong aakyatin. Kapag example, inuutosan kayo na maglinis ng salamin na nakakatakot or hindi kaaya-aya, huwag niyong aksipin. Dapat yung sa loob lang ng bahay. Kasi pag nahulog kayo, kayo ang kawalan. Kaya ayan, dapat sundin kung ano ang nakakabuti sa'yo. Ayan, linis-linis ng ating window para sa ganon makukuha yung mga dumi tulad ng basa ng ulan o mga patik-patik ng dumi dyan. Ayan, pagkatapos naman dito mga lalabs, umakyat na naman ako ng electric fan kasi ito po, dala na rin sa paglilinis. Ayan, pero kung mataas yung electric fan, hayaan mo na, baka mahulog ka kasi. Ang akin kasi to, kaya ko namang abutin. Kaya nilinis ko na para sa ganon, walang alikabok. Ayan, hindi na ako nagantay, nautusan ako. Ginawa ko na po yung obligasyon ko para sa ganon, makita nilang malinis pa rin ang electric fan. Ayan, pagkatapos ng electric fan ko mga langlab, may mga window din at salamin sa loob ng bahay. So, kumuha ako ng mga basahan na malinis. At lahat ng mga kamay na nakadat-dat dyan sa ating salamin ay pinangkuha ko na at nilinis. Pagkatapos ko na malinis ang mga window, ayan, nagsimula na tayo mag-vacuum sa floor. Actually, ang bahay na ito ay napakataas. Mula sa first floor hanggang fourth floor. Pero ito lang po, ipinakita ko sa inyo bilang example kung ano pong ginagawa ko sa bahay araw-araw. Ayan, dahil sa pagod, sinayawan ko naman po para mawala yung pagod ko. I-enjoy ko na lang yung sarili ko, bahala na. Basta importante, healthy pa din. Ganun lang siya para masaya na hindi ka napapagod kasi pag nag-isip ka ng isip, madagdagan yung stress mo. Pagkatapos ng vacuum, ayan, magmamat tayo para sa ganun malinis na. Lahat ng dumi nakuha na. Ayan. Pagkatapos nating maglinis ng ating looban, ayan, magsimula naman tayo linisin yung maduming bathroom nila. Ayan, kiskisin at kiskisin. Actually, marami din yung salamin sa loob. Pero ang ginawa ko na kasi, pinutol-putol ko na yung pagkuha ko ng video. Para sa ganun ipakikita sa inyo, nakakamiri lang naglilinis ng mga banyo nila. Ayan. Pagkatapos ng linisan niya, ay pupunta na naman kami kung anong next step namin gawin. Ayan. So ngayon, makikita nyo, ayan, tapos na po tayo maglinis. Kailangan itapon na rin yung mga basura bago sa ganun. Ito po yung ginagawa namin bilang OFW. Ayan, pagising sa umaga, magkupi ng konti. Pagkatapos na magkapi ng konti, ang gagawin po namin ay maglilinis ng bahay. Sa akin naman, aakyat po ako ng bahay mula sa first floor, patung sa fourth floor na puro staircase siya. So ayan guys, dito yung likod namin. So gaganda ng view dito sa amin paligid. Ayan, pagkatapos na malinis na hanggang fourth floor, ayan na guys, kasi sa taas meron din kaming garden sa taas. So ang ginagawa ko po ay umaakyat ako hanggang fourth floor. So ayan guys, tingnan nyo kung anong ginagawa ko ha. Every day, I have to do this because I am a helper only, clean everything. So ayan po yung staircase namin. Ayan, from first floor to fourth floor, meron po kaming staircase na 9-10 step. Ayan, so ngayon po, nandito po yung isa pang bathroom. Ayan, may 8 bathroom po ako sa bahay. Then 6 bedroom, and of course I have my own room, and of course I have her swimming pool inside. Very nice, right guys? Very nice swimming pool. Then I have some garden here in the outside. Ayan, o diba?
So this is, I also watering the plant. So you can see what I'm doing. So I need to water the plants, guys. Yeah, isa lang. So I need to clean this also so that the dirty is go away. So wait for a while, guys, because I'm fixing the water. So guys, watering the plant now. So this is a wonderful place in the rooftop, guys. Then this is a remembrance for me. It's a very beautiful and lovely swimming pool. Did you see that? Wow. Yeah. Swimming pool. It's climate swimming pool. Wow. Yeah. So I am in the rooftop already, guys. Did you see that? This is a wonderful place surrounding to me. And of course, it's a beautiful and lovely building surrounding to me. Wow. Yeah. So I like this place. So did you see that? Wow. Yeah, beside to me, my wonderful swimming pool here. So exciting, guys, right? Very exciting. So if you want to make the good and wonderful swimming pool, you can do it this one in the rooftop. And beautiful flat is there. Yeah, like Cinderella house surrounding to me. Yeah, Cinderella. Yeah, an amazing building surrounding to me. And of course, you can see that, guys, there. Yeah, that building is there. It's a wonderful and beautiful. You can run out, you can jogging, you can work out in the rooftop. The building is a lovely and wonderful. So this is happening and my lovely place, guys. Ayan. So sa mga, if you want to go and working in other countries, be prepared and even yourself because sometimes you're getting a stress, or sometimes you're getting a problem, and sometimes you become sad because you don't know what's going on tomorrow, and of course you don't know what to do because you're very far in your family. So just enjoy yourself by alone. So guys, it's already clean my home. Then of course I want to show you the lovely and wonderful. Yeah. So this is happening, guys. So if you want to see how big it is, so we are here. I'm sorry, but yeah. Yeah, did you see that? Yeah. So, yeah. So until now, I am in the fourth floor. So, yeah. So how come? Say, how did every day? Yeah. It's a very, very, very high, high. You see that, guys? Yeah. So this is happening. Yeah, from first floor to fourth floor, 9, 10 steep, and I am here in the rooftop. So I'm done cleaning, guys. So thank you for watching, and God bless everyone. Don't forget to subscribe, comments, like and share my and click the notification bell so that every uploaded my videos you are updated. So don't worry about tomorrow. Always fight because God is good all the time. Laban lang sa buhay because kung hindi ka lalaban sa buhay, ikaw ay kawalan. Kaya laban and go. Sacrifice is the best way to survive in our life and enjoy and always trust in the Lord. The say trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. Acknowledge Him in always and He will direct you in a good path. So Proverbs 3:5-6. Ayan, and always say first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Because without God, you are nothing. So everything will be happy in the right time, and also God is good all the time. So thank you for watching. Praise Jerusalem. See you again in my next episode. Yeah. Gawaing bahay ay dapat maging maingat at gawaing bahay dapat laban-laban lang. Sa mundong ibabaw, may tagumpay ang mga taong naghihirap at sa tagumpay na iyon ay siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na kay ganda at kay dapat. Salamat!